Sa isang maliit na baryo sa probinsya nakatira si Elena, isang dalagang 22 taong gulang. Payak ang kanyang pamumuhay at araw-araw ay gigising siya ng maaga upang magluto ng kanin sa uling para sa kanyang inang may sakit sa baga. Bata pa lamang si Elena ay natuto na siyang magbanat ng buto mula sa pagtitinda ng gulay sa palengke hanggang sa paglilinis ng bahay ng mga kapitbahay. Ang kanyang ama ay matagal nang sumakabilang buhay, kaya't siya ang naging sandigan ng kanyang ina. Anak, baka naman masyado ka nang napapagod. Mahinang wika ng kanyang ina habang nakahiga sa banig. Hindi ko gustong makita kang nahihirapan ng dahil sa akin. Ngumiti si Elena at pinisilang kamay ng kanyang ina. Nay, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para gumaling kayo. Balang araw, mabibili ko rin po ang mga gamot na kailangan ninyo. Subalit alam ni Elena sa kanyang puso na hindi sapat ang kinikita niya sa kanilang baryo. Kaya isang araw, sa tulong ng kapitbahay nilang nakauwi mula Maynila, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-apply bilang kasambahay sa lungsod. Mabigat sa loob niya na iwan ng ina, ngunit mas mabigat ang makita itong nahihirapan dahil wala silang sapat na pera para sa gamot at pagkain. Pagdating niya sa Maynila, bumungad kay Elena ang ingay at gulo ng syudad, isang bagay na hindi niya naranasan sa kanilang tahimik na baryo. Ang mga gusali ay nakatindig na parang higante at ang mga kalsada ay punong-puno ng sasakyan. Nang una siyang dinala sa mansyon ng pamilya Ramirez, halos bumuka ang kanyang bibig sa laki at karangyaan nito. Diyos ko, mahina niyang bulong habang nakatingala sa napakalaking tarangkahan. Ang mga haligi ng mansyon ay kulay puti at parang palasyo. May malalaking chandelier na kita na agad mula sa bintana. Huwag ka nang magulat. Masasanay ka rin. Biro ng driver na naghatid sa kanya. Nang buksan ng malaking pinto, sinalubong siya ng isang matandang mayordoma. Ikaw ba si Elena? Halika, ipapakilala kita kay Don Ricardo. Naglakad si Elena ng dahan-dahan. Halos nanginginig ang tuhod sa loob ng sala. Nakaupo sa isang malapad na sofa, ang isang lalaking nasa edad is matikas at halatang sanay na sanay sa yaman. Si Don Ricardo Ramirez, kilala sa buong bansa bilang isa sa pinakamayayamang negosyante. Ang kanyang presensya ay nakakatakot at malamig. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang bagong maid? Mukha kang bata pa. Po? Opo, Don Ricardo. Mahinang tugon ni Elena. Halos hindi makatingin ng diretsyo. Kung magtatrabaho ka rito, dapat alam mo ang patakaran. Mariing sabi ng lalaki. Ayoko ng tamad. Ayoko rin ng makukulit. Kung may pagkakamali ka, huwag mong iasa na palalampasin ko. Tumango lamang si Elena. Bagamt nangingilid ang kanyang luha, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil alam niyang nagsisimula na ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Sa unang mga linggo niya sa mansion, nakibagay si Elena sa mga gawain. Gumising siya bago pa sumikat ang araw upang maglinis ng malawak na sala. Punasan ng mga marmol na hagdan at magluto sa malaking kusina. Madalas siyang mapagod, ngunit naaalala niya ang kanyang ina, kaya't nagiging matatag siya. Minsan kinausap siya ng isa pang kasambahay. Elena, hindi ka ba natatakot kay Don Ricardo? Ang sungit niya parang hindi marunong nang ngumiti. Napangiti si Elena at sagot niya, oo, nakakatakot siya. Pero iniisip ko na trabaho lang ito. Hindi naman ako nandito para makipaglapit sa kanya, kundi para magtrabaho at makatulong sa nanay ko. Isang hapon, habang nagliligpit siya ng mga papel sa opisina ng kanyang amo, bigla itong dumating. Anong ginagawa mo rito? Malamig nitong tanong. Pasensya na po, Don Ricardo. Pinapakuha po ako ng mayordoma ng mga dokumentong naiwan ninyo. Sagot niya habang nakatungo. Matagal siyang tinitigan ni Don Ricardo bago tumango. Huwag kang magpapabaya. Ang mga papeles na yan ay mas mahal pa sa buhay ng ibang tao. Dahil sa ganitong uri ng pakikitungo, lalong lumaki ang takot ni Elena. Ngunit sa kabila ng mahigpit na ugali ng kanyang amo,
Pinilit niyang huwag sumuko. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho araw at gabi. Kahit pa madalas siyang hindi pinapansin o kaya na may pinapagalitan. Nay, kumusta po kayo riyan? Tanong ni Elena sa telepono isang gabi matapos niyang maglinis. Anak, mabuti naman ako. Nakakaraos pa rin kahit papaano. Pero ikaw, kumusta pa? Hindi ka ba nahihirapan? Sagot ng kanyang ina na may bahagyang ubo. Medyo pagod po nay, pero ayos lang. Iniisip ko lang na balang araw makakapag-ipon din ako para sa inyo. Tugon ni Elena na pilit pinipigil ang pagluha. Sa kabila ng bigat ng kanyang sitwasyon, si Elena ay nanatiling matatag at puno ng pag-asa. Sa kanyang puso, alam niya na lahat ng sakripisyo ay may kapalit. Hindi man niya alam kung ano ang kahihinatnan ng pagtatrabaho sa mansyon na yon. Ipinangako niyang kakayanin niya ito para sa kanyang ina at para sa isang kinabungasang pinapangarap niyang abutin. Copy ends here. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimulang magtrabaho si Elena sa mansyon. Unti-unti siyang nasanay sa mga gawain at sa mahigpit na pamalakad ni Don Ricardo. Ngunit isang araw sa gitna ng isang mahalagang pagpupulong na ginanap mismo sa loob ng mansyon, biglang bumagsak ang matikas na katawan ng kanyang amo. Don Ricardo, sigaw ng isa sa mga business partner na naroon, agad-agad nagagulo sa malaking conference room ng mansion. Ang ilan ay tumawag ng ambulansya, samantalang ang iba ay nagulat lamang at hindi alam ang gagawin. Nandoon si Elena dala ang tray ng kape na nakahanda para sa mga bisita. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mabitawan ang tray. Diyos ko po, dali-dali niyang tinakbo ang kanyang amo at sinubukang alalayan ang ulo nito. Tabi ka riyan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Singhal ng isang sekretarya habang tinutulungan ng amo nilang mawalan ng malay. Ngunit hindi na inalintanaan ni Elena ang mga sinasabi. Ang mahalaga ay mailigtas ang buhay ng kanyang amo. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang ambulansya. Habang binubuhat si Don Ricardo sa stretcher, kitang-kita ang pangamba sa kanyang mukha. Malakas siya, makapangyarihan at sanay na sanay sa mga negosyasyon. Ngunit ngayon ay tila isa na lamang siyang ordinaryong taong mahina at walang malay. Sa ospital, agad siyang isinailalin sa serye ng pagsusuri. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor at humarap sa pamilya at mga empleyado. Nasa malalim pong koma ang pasyente. Kailangan niya ng masusing pangangalaga. Hindi natin alam kung kailan siya magigising o kung magigising pa. Napasapo ng ulo ang ilan sa mga kamag-anak ni Don Ricardo. Sa halip na magpakita ng lungkot o pag-aalala, ang iba ay agad nang nag-usap tungkol sa negosyo at mana. Kung hindi siya magigising, sino na ang hahawak ng kumpanya? Tanong ng isa. At paano ang mga ari-arian? Dagdag pa ng iba. Tahimik lamang si Elena na nakaupo sa isang sulok habang pinagmamasdan ng mga nag-uusap. Parang hinahati ang puso niya. Ganito ba talaga? Ni hindi man lang nila inisip kung ano ang mararamdaman ng isang taong walang malay. Pera kaagad ang iniisip nila. Kinagabihan nang naiwan si Don Ricardo sa ICU, lumapit si Elena sa kama nito. Malinis at maaliwalas ang kwarto, ngunit ang malamig na tunog ng makina na sumusukat sa pintig ng puso ang bumabalot sa paligid. Pinisil niya ang kamay ng kanyang amo. Don Ricardo, hindi ko alam kung naririnig ninyo ako, pero gusto kong sabihin, huwag po kayong bibitaw. Marami pa kayong dapat gawin. Marami pa po kayong taong dapat ipakita na kaya ninyong bumangon. Kung naririnig ninyo ako, sana lumaban po kayo. Habang nagsasalita si Elena, hindi niya napansin na may nurse na nakamasid sa kanya. Lumapit ito at gumiti. Ikaw ba ang maid ni Don Ricardo? Tanong nito. Opo, mahina niyang sagot. Hindi ko alam kung anong meron ka, pero iba ang presensya mo. Hindi lahat ng empleyado ay ganyang may malasakit. Marami kapag nalaman nilang mahirap ang sitwasyon agad nang sumusuko. Pero ikaw nandito ka pa rin. Ngumiti si Elena kahit nangingirid ang luha. Wala po akong ibang hangad,
kundi magampanan ang tungkulin ko. Wala naman pong ibang magbabantay sa kanya. Ang pamilya niya wala namang malasakit. Lumipas ang mga araw at linggo. Halos wala nang bumibisita sa ospital, kundi ilang kasambahay at ang mga doktor. Ang pamilya ni Don Ricardo ay dumadalaw lamang kapag kailangang pirmahan ng ilang papeles. Si Elena araw-araw nandoon. Siya ang nag-aayos ng kumot, naglilinis ng katawan ng kanyang amo at nakikipag-usap dito kahit walang tugon. Magandang umaga po, Don Ricardo. Bulong niya habang pinupunasan ang noon nito. Alam ko pong hindi ninyo ako maririnig, pero sana ay gumising na kayo. Mahirap pong makita kayong ganito. Dumating ang isang pamangkin ni Don Ricardo na tila ba wala ring pakialam. Bakit nandito ka pa? Hindi ba trabaho mo ay sa mansyon lang? Baka isipin ng iba, ginagamit mo ang tiyuhin ko para sa pansarili mong interes. Napatigil si Elena at huminga ng malalim. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Kung ayaw ninyo akong magbantay, sabihin ninyo sa doktor. Pero habang wala pang nag-aalaga sa kanya, hindi ko siya iiwan. Umismid ang pamangkin. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang kaya mong taga at iniwan siyang mag-isa. Sa mga sumunod na araw, dumami ang tsismis tungkol kay Elena. May mga nagsasabi na baka sinusubukan niyang makuha ang loob ng milyonaryo para paggising nito siya ang makinabang. Ang iba naman ay nagbubulong-bulungan na wala siyang karapatang magpakita ng ganoong dedikasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nagpatuloy siya. Bawat araw ay tila isang laban. Hindi lamang laban sa sakit ng kanyang amo, kundi laban din sa paninira ng mga tao sa paligid. Sa tuwing makakaramdam siya ng pagod, naaalala niya ang ina niyang naghihintay sa probinsya. Nay, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa malamig na mukha ni Don Ricardo. Hindi po ako susuko kahit mahirap kakayanin ko dahil kung ako'y bibitaw, wala nang magmamalasakit sa kanya. At sa mga oras na yon, nagsimula ang mas mabigat na yugto ng kanyang buhay. Ang pagiging tagapagbantay at tagapagtanggol ng isang taong walang malay. Ngunit mas buhay sa puso niya kaysa sa mga taong tila wala nang pakialam dito. Ang mga araw sa ospital ay tila walang katapusan para kay Elena. Araw-araw ay pare-pareho ang tanawin, puting dingding, malamig na sahig, at ang paulit-ulit na tunog ng makina na sumusukat sa tibok ng puso ni Don Ricardo. Ngunit kahit ganoon, hindi niya hinayaang maging isang routine lamang ang kanyang mga ginagawa. Ginawa niyang misyon na tiyakin na maayos at komportable ang kanyang amo kahit hindi ito nakakaramdam o nakakapagsalita. Tuwing umaga bago pa man dumating ang mga nurse, siya ang nag-aayos ng kama. Pinupunasan ang katawan ni Don Ricardo at kinakausap ito. Magandang umaga po, Don Ricardo. Heto po, nilinis ko na ulit ang mukha ninyo. Sabi nila, kahit daw nasa koma ang tao, nakakarinig pa rin. Kaya sana po naririnig ninyo ako. Huwag po kayong bibitaw. Minsan nagdala siya ng mainit na sabaw mula sa maliit na tindahan sa labas ng ospital. Hindi niya ito para sa sarili, kundi para ipatikim sa kanyang amo sa pamamagitan ng cotton buds na basa ng sabaw upang madaman nito ang lasa sa dila. Baka sakaling maalala ng katawan ninyo ang paborito ninyong pagkain. Anya habang pilid na pinapainom ito. Isang hapon, dumating ang ilan sa mga kamag-anak ni Don Ricardo kasama ang isang tiya at 2 pamangkin. Hindi pa man nakakalapit si Elena. Agad na nag-umpisa ang mga bulungan. Hindi ba trabaho niya ay sa mansyon lang? Bakit nandito pa rin siya? Bulalas ng isa. Aba, baka naman pinapakita niya lang ang malasaki para kapag namatay si Ricardo, siya ang maalala. Sabat ng tiya. Narinig iyon ni Elena, ngunit pinili niyang manahimik. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagpupunas ng pawis ng kanyang amo. Hindi nagtagal. Lumapit ang isa sa mga pamangkin at marahas na inagaw ang basahan sa kaniyang kamay. Hindi mo na kailangang magkunwari. Hindi ka parte ng pamilya. Pwede ka nang umalis. Napakagatlabi si Elena.
Ngunit bago pa siya makasagot, pumasok ang doktor. Huwag kayong maingay dito. Bawal ang tensyon sa pasyente. Kung tutuusin siya lang. Itinuro si Elena ang nakikita kong may malasakit na tunay na mula sa hiya ang mga kamag-anak at umalis na lamang. Ngunit hindi natapos doon ang pagsubok ni Elena. Kumalat ang tsismis sa loob ng ospital. May mga staff na nagbubulong-bulungan. Narinig mo ba? Yung maid mukhang may interes sa pasyente. Hindi naman normal na ganyang kaalaga kung hindi may ibang dahilan. Narinig ito ng nurse na naging kaibigan niya at agad siyang nilapitan. Elena, huwag mong intindihin ang mga yan. Nakikita ko naman kung papaano ka mag-alaga. Hindi lahat ng tao ay makakakita ng ganoong katapatan. Mumiti si Elena ngunit may kirot sa puso. Salamat. Pero minsan nakakapagod din. Lalo na't iniisip ko ang nanay ko sa probinsya. Wala na nga akong oras para sa kanya. Tapos pinaparatangan pa akong may masamang balak. Sa mga gabing hindi siya makatulog, kinakausap niya ang kanyang amo. Don Ricardo, baka naririnig ninyo ako. Nahihirapan na po ako, pero kakayanin ko dahil alam kong ito ang tama. Sana po gumising na kayo. Hindi ko alam hanggang kailan ko pa kakayanin ito. Habang patuloy ang kanyang sakripisyo, kinailangan din niyang magsumikap para sa sarili at sa kanyang ina. Sa bawat libreng oras, lumalabas siya upang maglaba para sa ibang pasyente at nurse. Kapalit nito'y kaunting bayad na ginagamit niyang pambili ng gamot at padala sa baryo. Bata ka pa, pero ang dami mo ng pasan-pasan. Sabi ng isang matandang pasyente na nakasama niya sa laundry area. Pero nakikita ko saong malakas ang loob mo. Gaya mo yan. Mumiti siya at nagpasalamat. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang unti-unti na siyang nauubos. Isang gabi, halos manghina siya sa pagod at hindi na nakatulog sa upuan malapit sa kama ni Don Ricardo. Nagising siya sa mahinang tunog ng makina at dali-daling tumayo. Napansin niyang bumagal ang ritmo ng monitor. Doktor, nurse, tulungan ninyo siya. Sigaw ni Elena. Agad-agad dumating ang mga nurse at doktor at inayos ang lagay ni Don Ricardo. Maya-maya, bumalik sa normal ang tunog ng makina. Napaupo si Elena. Nanginginig ang buong katawan. Pinagmamasdan niya ang kanyang amo at para bang mas lalong lumalim ang pagnanais niyang huwag itong iwan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tinanong siya ng doktor, Elena, hindi mo kailangang magbantay araw at gabi. Baka ikaw naman ang bumigay. Hindi ka naman kadugo ng pasyente. Ngunit matatag ang sagot niya. Hindi po ako kadugo pero may tungkulin ako. At hanggang kaya ko, hindi ko siya iiwan. Sa puntong yon, unti-unti nang nakikita ng mga tao sa ospital ang kanyang tapat na puso. May mga nurse na tumutulong na sa kanya at nagbibigay ng pagkain o tubig. Ngunit nanatiling malamig ang pagtanggap ng pamilya ni Don Ricardo. Para sa kanila, isa pa ring labandera at made si Elena. Walang karapatang maging tagapangalaga ng isang tulad ng kanilang kamag-anak. Ngunit sa mata ni Elena, hindi kayamanan ng dahilan ng kanyang pag-aalaga. Ito'y dahil naniniwala siya na bawat tao may karapatang alagaan, may karapatang mahalin, at may karapatang ipaglaban ng buhay. Kahit pa ang taong iyon ay dating mahigpit at malamig na amo na halos hindi siya pinansin noong una. At sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng puting ilaw ng ospital, muling nanalangin si Elena. Panginoon, gabayan ninyo po ako. Bigyan ninyo ako ng lakas. Kung para sa akin ang tungkuling ito, sana'y magawa ko hanggang sa dulo. Sa mga araw na yon, mas lalong naging malinaw sa kanya na ang laban ay hindi lamang laban ng kanyang amo laban sa kamatayan, kundi laban din niya laban sa mga panghuhusga, sa kahirapan at sa sariling takot. At kahit na tila napakabigat ng laban, pinili niyang manatili isang desisyong magbabago sa takbo ng kanyang buhay sa mga darating na panahon. Matapos ang ilang linggo ng halos walang tigil na pagbabantay sa ospital, kinailangan ni Elena na bumalik ng mansyon upang kumuha ng ilang mahahalagang gamit ni Don Ricardo.
mga personal na dokumento, damit at ilang bagay na kailangan nito para manatiling maayos kahit nasa ospital. Hindi siya sanay pumasok sa mansion na wala ang kanyang amo, sapagkat sa tuwing pumapasok siya roon ay parang may kulang ang presensya ng matigas at malamig na tinig ni Don Ricardo. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malalakas na boses mula sa dining hall. Nandoon ang ilan sa mga kamag-anak. Sina Doña Teresa ang kapatid ni Don Ricardo at ang dalawa nitong anak na sina Marco at Bianca. Pareho silang nakaupo sa mahabang mesa, nakaharap sa mga papeles habang nagtatalo kung sino ang may karapatan sa ilang ari-arian. Hindi naman sigurado kung magigising pa si Ricardo. Mariing sabi ni Doña Teresa. Kaya't dapat maghanda na tayo kung sino ang tatayo bilang bagong ulo ng kumpanya. Siyempre ako yon, Mama. Mabilis na sagot ni Marco. Ako ang may karanasan sa negosyo. Ngunit biglang tumawa si Bianca. Karanasan kong pagbubulakbul at pagsasay ng pera. Oo, ako ang mas may kakayahan kaysa sayo. Tahimik lang si Elena na naglalakad papunta sa silid ng kanyang amo, ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Doña Teresa. Hoy ikaw, anong ginagawa mo rito? Kinabahan si Elena at mahinang tumugon. Nagpunta lang po ako para kunin ang ilang gamit ni Don Ricardo. Kailangan po yon sa ospital. Lumapit si Marco. Nakataas ang kilay. Gamit o baka naman dokumento ang kukunin mo, baka plano mong pakialaman ang negosyo ng tiyuhin ko. Nagulat si Elena at mabilis na umiling. Hindi po. Wala po akong balak na ganon. Ang gusto ko lang po ay makuha ang mga personal niyang gamit, tulad ng damit at mga gamit panlinis. Ngunit hindi pa rin tumigil ang pagdududa ni Doña Teresa. Bata ka lang, maid ka lang, pero napakakapal ng mukha mong makialam sa pamilya namin. Kung hindi ka magpapaliwanag ng maayos, ipapahuli kita. Naluha si Elena, ngunit pinanatili ang kanyang lakas ng loob. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Kung ayaw niyo pong ako ang magdala ng mga gamit, kayo na po ang magdala sa ospital. Ngunit hawag niyo po akong pagbintangan ng hindi totoo. Nagkaroon ng tensyon sa loob ng mansyon. Ilang kasambahayang nakakita sa pangyayari, ngunit walang ni isa ang naglakas loob na magsalita para ipagtanggol si Elena. Alam nilang may kapangyarihan ang pamilya at baka mawalan sila ng trabaho kapag nagsalita. Mama, hayaan mo na lang. Sayang ang oras natin sa maid na yan. Sabi ni Bianca habang nag-ayos ng kanyang buhok. Mas mabuting pag-usapan natin kung paano hahatiin ang mga shares ng kumpanya. Ngunit hindi pa rin mapigilan ni Doña Teresa ang kanyang inis. Makinig ka, Elena. Huwag na huwag kang mag-aas ng mas mataas kaysa sayo. Isa ka lang alila dito. At kahit anong gawin mo, hindi ka kailanman magiging parte ng pamilyang ito. Hindi nakapagsalita si Elena. Tahimik niyang kinuha ang maliit na maleta na may mga gamit ni Don Ricardo at lumakad palabas. Ngunit bago siya makalabas ng mansyon, nilapitan siya ng isa pang kasambahay. Si Rosa. Elena, mahinang gulong ni Rosa. Nakita ko ang lahat. Huwag kang mag-alala. Alam naming wala kang masamang balak, pero hindi kami makapagsalita kanina. Natatakot kami. Ngumiti si Elena kahit puno ng paitang puso. Naiintindihan ko, Rosa, hindi ko naman kailangan ng depensa ninyo. Ang mahalaga, magawa ko ang dapat kong gawin para kay Don Ricardo. Sa kanyang pagbalik sa ospital, dala niya hindi lang ang mga gamit ng kanyang amo, kundi pati ang bigat ng karanasan sa loob ng mansyon. Habang pinupunasan niya ang noon ni Don Ricardo, tahimik niyang sinabi, "Kung naririnig niyo po ako, sana magising na kayo. Nakakainis pong isipin na habang kayo'y nakaratay, pinag-aagawan na nila ang kayamanan ninyo. Kung naririnig niyo ako, sana'y lumaban kayo." Hindi nagtagal. Dumating ang nurse ng kaibigan niya at napansin ang lungkot sa mukha ni Elena. "May nangyari ba sa mansion?" Tanong nito. Huminga ng malalim si Elena at tumangok. "Pinagbibintangan nila ako. Pinapahiya ako. Pero ayos lang, sanay na ako. Ang mahalaga, magawa ko ang tungkulin ko dito.
Nilingon siya ng nurse at hinawakan ng balikat niya. Mabuti na lang at nandito ka. Kung wala ka, baka wala nang nagmamalasakit kay Don Ricardo. Sa puntong yon, mas lalo pang tumatag si Elena. Alam niyang ang mansion ay hindi ligtas na lugar para sa kanya. Doon ay parang pader ng kasakiman at inggit. Ngunit sa ospital, nararamdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging tao, ang pag-aalaga, ang malasakit at ang paninindigan sa tama. Isang gabi habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Don Ricardo, muling nagbalik sa isip niya ang nangyari. Napahawak siya sa kamay ng kanyang amo at mahina siyang nagsalita. Don Ricardo, hindi ko po alam kung kailan kayo magigising, pero sana kapag nagising kayo, kayo mismo ang magsabi kung ano ang tama. Hindi ko po kayang lumaban mag-isa sa kanila, pero gagawin ko ang lahat para manatiling tapat sa inyo. Sa gitna ng lahat ng yon, natututunan ni Elena ang isang aral. Ang mansyon ay hindi lang isang tahanan ng karangyaan. Isa rin itong pugad ng inggit, intriga at kasakiman. At siya, isang hamak na made, ang naging ilaw na nagdala ng malasakit sa gitna ng dilim na bumabalot sa pamilyang Ramirez. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong pinatibay ni Elena ang kanyang sarili. Handang harapin ang anumang pagsubok kahit pa ang kalaban ay sariling pamilya ng taong inaalagaan niya. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang naging mabigat ang pakiramdam ni Elena. Ang bawat araw sa ospital ay tila ba paulit-ulit. Paggising ng maaga, pag-aalaga kay Don Ricardo, pakikinig sa walang katapusang ingay ng mga makina at pakikipaglaban sa panghuhusga ng pamilya nito. Ngunit higit pa sa lahat, ang pinakamalaking laban ay nasa loob ng kanyang puso, ang laban ng kanyang pananampalataya. Isang gabi, matapos siyang bantayan ng halos buong araw, napaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang amo. Maputla na si Don Ricardo. Tila ba hindi na gumagalaw. Ngunit ang mga makina ay nagpatunay na buhay pa rin ito. Tahimik na tumulo ang luha ni Elena habang pinagmamasta nito. Panginoon, bulong niya. Gaano pa po katagal? Bawat araw umaasa akong may pagbabago. Pero wala. Hanggang kailan po ako maghihintay? Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya'y nag-iisa siya. Lalo na't ang kanyang ina sa probinsya ay patuloy na humihina. Minsan nakakatanggap siya ng tawag mula rito, Elena. Mahinang tinig ng kanyang ina sa kabilang linya. Huwag mong kalilimutan ang sarili mo. Hindi mo kailangang pasanin lahat. Napaluha siya habang sumasagot. Nay, huwag po kayong mag-alala. Ginagawa ko lang po ang tama. Basta po lumaban kayo ran. Gagawin ko ang lahat para mabuhay kayo. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, ramdam niya ang unti-unting paghina ng kanyang sariling pananampalataya. Dumating ang puntong halos hindi na siya naniniwala kung magigising pa ba si Don Ricardo. Minsan kinausap siya ng isang nurse na naging malapit sa kanya. Elena, huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Ang mga ganitong kaso, minsan kahit anong pag-aalaga, hindi nagigising ang pasyente. Nabayo ko siya. Alam ko, pero paano kung isang araw magigising siya at wala ako dito? Paano kung naririnig niya ako, pero iniisip niyang iniwan ko siya? Nagkibit balikad ang nurse. Hindi lahat ng tao ay kasing tatag mo pero baka naman kailangan mo rin ng pahinga at ipagkatiwala na lang sa Diyos ang lahat. Sa mga sumunod na gabi, naging madalas ang panalangin ni Elena. Sa tuwing luluhod siya sa maliit na kapilya ng ospital, nagbubuhos siya ng lahat ng kanyang hinaing. Panginoon, dasal niya, habang nakaluhod sa harap ng krus, bigyan ninyo po ako ng lakas. Minsan pakiramdam ko'y hindi ko na kaya. Pero kung ito po ang misyon na ibinigay ninyo sa akin, sana po ay huwag ninyo akong pabayaan. Habang nananalangin, nararamdaman niyang kahit papaano'y gumagaan ang kanyang dibdib. Ngunit hindi rin nawala ang bigat ng realidad. Ang gastos sa ospital ay patuloy na lumalaki at wala namang ibang nagbabayad kundi ang kumpanya ni Don Ricardo na unti-unti ring nalulugi dahil walang namumuno. Dumating ang araw na muli siyang hinarap ng pamilya ni Don Ricardo. Sa ospital mismo,
Kinausap siya ng isa sa mga pamangkin. Helena, hindi ka ba nagsasawa? Ilang buwan na siyang nakahiga. Wala pa ring pagbabago. Hindi ka ba naiisip na nasasayang ang oras mo? Matatag ang kanyang tugon. Hindi po masasayang ang oras ko kung alam kong ginagawa ko ang tama. Hindi ko po siya iiwan. Umiling ang pamangkin at ngumiti ng mapanghamak. Tanga ka. Isang maid lang ang katulad mo. Hindi mo siya maisasalba. Pero sige, magpakasawa nga dyan sa walang saysay mong pag-aalaga. Pag-alis nito, napaupo si Elena sa labas ng ospital at tuluyang napaiyak. Doon siya nakita ng nurse na kanyang kaibigan. Elena! Mahinang sabi ng nurse habang inaabot ang panyo. Alam kong mahirap, pero minsan kailangan mo ring tanggapin na hindi lahat ng laban ay kaya mong manalo. Pinahid ni Elena ang kanyang luha at mumiti, kahit pilit. Alam ko, pero hindi ko kayang sumuko. Hindi ko kayang talikuran ang taong ito. Kahit pa hindi niya ako kilala. Kahit pa wala siyang masabi. Alam kong tao siya at bilang tao, may karapatan siyang ipaglaban. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip habang nakatulog sa tabi ng kama ni Don Ricardo. Nakita niya itong nakaupo, malakas at masigla, habang nakangiti sa kanya. Salamat, Elena. Hindi mo ako iniwan. Nagising siya na may luha sa mga mata at kahit alam niyang panaginip lang yon, nagbigay ito ng panibagong pag-asa. Pagbalik niya sa kapilya kinabukasan, mas taimtim siyang nagdasal. Kung ito po ay senyales, Panginoon, tatanggapin ko. Basta po, bigyan ninyo ako ng lakas na manatili hanggang sa dulo. Ang mga linggong sumunod ay patuloy na naging mahirap para kay Elena. Maraming beses siyang napagod at halos sumukok. Ngunit sa bawat oras na nais niyang tumalikot, may isang bagay na nagpapaalala sa kanya. Ang kanyang ina na umaasa sa kanya. Ang kanyang panaginip na tila mensahe ng pag-asa at ang sarili niyang paninindigan na huwag iwan ng taong nangangailangan. Sa kabila ng lahat ng pagod at pangungutya, hindi bumitaw si Elena. At sa kanyang tahimik na laban, mas lalo niyang pinatatag ang kanyang pananampalataya na balang araw may himalang darating at hindi masasayang ang kanyang sakripisyo. Sa kabila ng sakripisyo ni Elena sa pag-aalaga kay Don Ricardo, lalo pang tumindi ang pagtingin ng pamilya nito sa kanya bilang banta. Hindi sila kontento na maidlang siya. Iniisip nilang baka may mas malalim itong plano. Isang gabi habang nakaupo siya sa may veranda ng ospital, dumating si Marco ang pamangkin na kilala sa kanyang kayabangan at pagiging mapanghamak. Elena, simula nito habang may hawak na sobre. Ito ang libongo. Kukunin mo. Aalis ka sa ospital at hindi ka na muling babalik. Hindi ka naman kadugo ni Tito, kaya wala kang dahilan para manatili rito. Napamulagat si Elena. Ano po ang ibig ninyo sabihin? Hindi ko siya iiwan. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Napangisi si Marco. Tungkulin o ambisyon? Huwag mo akong bulahin. Alam kong umaasa ka na. Kapag nagising si Tito, ikaw ang kanyang pipiliin kaysa sa pamilya. Pero hindi ako papayag. Matiim ang tingin ni Elena, ngunit mariing tumugon. Hindi ko po kailanman iniisip ang yaman ni Don Ricardo. Wala po akong interes sa inyong kayamanan. Kung ang pag-aalaga sa kanya ay kasalanan para sa inyo, wala akong magagawa. Pero hindi ko siya iiwan. Sa inis, ibinato ni Marco ang sobre sa kanyang paanan at umalis. Naiwan si Elena na nanginginig hindi sa takot, kundi sa bigat ng paratang at kasakiman na nakikita niya mula sa pamilya ng kanyang amo. Kinabukasan, dumating si Doña Teresa, kapatid ni Don Ricardo. Sa harap ng mga nurse at doktor, mariin niyang inakusahan si Elena. Ang maid na ito ay ginagamit lamang ang kapatid ko. Baka ninanakawan pa niya kami ng mga gamit sa ospital. Nagulat ang lahat at napayuo si Elena. Ngunit bago pa lumala, lumapit ang doktor. Doña Teresa, wala po kaming nakikitang ebidensya para sa mga sinasabi ninyo. Sa katunayan, si Elena ang nag-aalaga kay Don Ricardo
mula pa nung nagsimula siyang makoma. Kung hindi dahil sa kanya, baka mas lalo pang lumala ang kalagayan ng inyong kapatid. Hindi natuwa si Doña Teresa at mariing tumingin kay Elena. Huwag mong akalaing magtatagal ka rito. Darating ang araw mapapaalis ka rin. Nung makaalis ang pamilya, nilapitan ng nurse si Elena. Huwag kang panghinaan ng loob. Nakikita naming lahat ang ginagawa mo. Hindi lahat ay bulag sa katapatan mo. Napaluha si Elena at mahigpit na hinawakan ng kamay ng nurse. Salamat. Minsan pakiramdam ko ako lang ang lumalaban, ngunit hindi natapos ang mga balakid. Ilang linggo ang lumipas. Biglang ipinakita kay Elena ng isang abogado ang isang dokumento. Ayon sa utos ng pamilya, hindi ka na maaaring magbantay kay Don Ricardo. Aalisin ka na sa ospital. Nanginig ang kanyang katawan. Paano po iyon? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Ang pamilya na mismo ang bahala. Malamig na sagot ng abogado. Ngunit hindi nagtagal. Pumasok ang isang nurse at mariing tinutulan ng utos. Hindi pwede iyan. Sa loob ng ilang buwan si Elena ang tanging nagbigay ng pangangalaga at suporta sa pasyente. Kung aalisin siya, baka mas lalo pang bumagsak ang kalagayan ng pasyente. Dahil sa pagputol ng mga medical staff, napilitan ng abogado na umatras at sabihing rerepasuhin pa nila ang utos. Ngunit alam ni Elena na hindi matatapos ang mga pagsubok. Sa bawat araw, ramdam niya ang bigat ng mata ng pamilya ni Don Ricardo na palaging nakamasid. Naghihintay ng pagkakataon upang siya'y ipahiya o paalisin. Ngunit sa kabila nito, hindi siya bumitaw. Tuwing gabi, pinipisil niya ang kamay ng kanyang amo at mahinang sinasabi, "Huwag po kayong mag-alala, Don Ricardo. Kahit anong gawin nila, hindi ko kayo iiwan." Isang araw, dumating ang pagkakataong halos mawala na siya ng trabaho. Pinagbintangan siya ng pagkawala ng isang mahalagang relo ni Don Ricardo na dinala mula sa mansion. Pinatawag siya ng administrador ng ospital at mahigpit na kinukwest, "Miss Elena, may reklamo laban sa'yo. Ayon sa pamilya, ikaw ang huling humawak sa mga gamit ni Don Ricardo. Nawawala ang kanyang mamahaling relo." Nangilid ang luha niya, ngunit mariin niyang tinugon, "Wala po akong kinuha. Kahit kailan hindi ko po iisipin na nakawin ang bagay na yon. Kung gusto ninyo, halughugin ninyo ang lahat ng gamit ko." Agad na pinasuri ang kanyang mga gamit at napatunayang malinis siya. Doon lumabas ang katotohanan na isa sa mga pamangkin ang nag-ayos ng mga gamit at siya ang kumuha ng relo. Ngunit kahit malinaw na wala siyang kasalanan, hindi humingi ng tawad ang pamilya. Sa halip, iniwasan lang nila ang usapan. Sa halip na masaktan, mas tumatag ang loob ni Elena. Kung akala nila'y mapapabagsap nila ako sa mga kasinungalingan nila, nagkakamali sila. Hindi ako aalis. Hindi ko iiwan ang amo kong nangangailangan. Lumipas ang mga linggo. Naging mas malinaw kay Elena na ang kaniyang laban ay hindi lamang laban para sa buhay ni Don Ricardo. Isa rin itong laban para sa sarili niyang damal at para sa paninindigan na sa harap ng kasakiman at kasamaan, ang tama at tapat ay kailanman hindi magigiba. At sa bawat gabing tahimik siyang nagdadasal sa tabi ng kama ng kanyang amo, mas lalo niyang pinagtibay ang kanyang sarili na anuman ang balakid, mananatili siyang tapat hanggang sa huling sandali. Habang patuloy na inaalagaan ni Elena si Don Ricardo, mas dumami ang gabi ng pag-iisa na mas marami siyang oras para magnilay. Kapag tahimik na ang buong ospital at tanging tunog ng makinang sumusukat, sa tibok ng puso ng kanyang amo ang maririnig. Nauupo siya sa tabi nito at nagbabalik panaw sa kanyang buhay. Madalas niyang maalala ang kanyang ina. "Nay, lagi niyong sinasabi na huwag akong mawawala ng malasakit sa kapwa kahit mahirap lang tayo." Bulong ni Elena habang pinapahid ng malinis na bimpo ang noon ni Don Ricardo. "Siguro kaya ko nagagampanan ito ay dahil itinuro niyo po sa akin kung paano magmahal ng walang hinihintay na kapalit." Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay muling bumabalik. Naalala niya kung paano siya magpupuyat sa gabi upang tulungan ng ina
sa pagtatahi ng mga lumang damit na ipinapadala ng mga kapitbahay, kung paano sila sabay na maghahati sa isang manghok ng lugaw. Ngunit kahit gutom na siya, inuuna pa rin ng kanyang ina na pakainin siya. Ang mga aral na yon, dala-dala niya ngayon. Habang inaalagaan ng isang lalaking dati, ay halos hindi man lang siya pinapansin. Isang gabi habang inaayos ang kumot ni Don Ricardo, napatingin siya sa kamay nitong malaki at malakas. Ngunit nga'y nakahandusay na lamang sa gilid ng kama. Pinisil niya ito at marahang nagsalita. Don Ricardo, sana po ay maramdaman ninyo ang mga ginagawa ko. Baka po isipin ninyong wala kayong kasama. Pero nandito lang ako. Habang nakatitig sa kamay ng kanyang amo, bigla siyang napaluha. Parang nararamdaman niyang may bigat ang pagiging tagapag-alaga. Ngunit hindi iyon naging pabigat sa kanya. Bagkus iyon ay naging misyon ng kanyang buhay. Sa bawat patak ng luha, naaalala niya ang mga gabing nagbabantay siya sa kanyang ina na may sakit. Habang umaasang babangon pa ito kinabukasan, isang nurse ang nakakita sa kanya at lumapit. Elena, lagi ka nalang umiiyak. Mahirap ang ginagawa mo. Papaano kung hindi na talaga siya magising? Huminga ng malalim si Elena at tumugon. Mahirap nga. Pero kung titigil ako, wala nang mag-aalaga sa kanya. Kung naririnig niya ako, gusto kong malaman niyang may isang taong hindi siya iniwan. Nang gabing iyon, isinulat niya sa kanyang maliit na kwaderno ang kanyang nararamdaman. Isang simpleng notebook lamang iyon na dala-dala niya mula pa sa probinsya. Sinusulat niya roon ang lahat ng karanasan niya sa ospital para bang iyon na lamang ang kanyang kausap. Bawat araw parang nauubos na ang lakas ko. Pero sa tuwing naaalala ko ang mga sakripisyo ni nanay, bumabalik ang tibay ng loob ko. Hindi ako pwedeng bumigay. Hindi ako pwedeng mawala rito. Ilang linggo ang lumipas, natututunan na rin ni Elena na kausapin si Don Ricardo tungkol sa kanyang mga pangarap. Don Ricardo, alam niyo po ba gusto kong magtapos ng pag-aaral? Gusto kong maging guro. Pero dahil sa kahirapan, hindi ko po yan natupad. Ngayon, heto ako mayid sa mansyon ninyo tagapag-alaga sa ospital na ito. Pero kahit hindi ko natupad ang pangarap ko, masaya yun na nagagawa kong maging mahalaga sa buhay ng isang tao. Sa mga oras na ganon, pakiramdam niya'y mas lalo siyang nagiging matatag dahil alam niyang kahit walang kasiguruhan, ang kanyang ginagawa ay may saysay. Ngunit hindi lahat ng araw ay madali. May mga pagkakataon na halos mawalan siya ng pag-asa, tulad ng isang umaga na halos 2 oras niyang pinipilit pakainin si Don Ricardo gamit ang feeding tube. Ngunit dahil sa komplikasyon, kailangan pa itong ayusin muli ng doktor. Napaiyak si Elena habang nakikita ang amo na tila walang kalaban-laban. Bakit po ba ang hirap ng lahat? Tanong niya sa sarili. Pero kahit ganon, hindi ko po kayang bitawan kayo. Minsan pinuntahan siya ng isa pang kasambahay mula sa mansyon si Rosa. Elena, nahihirapan ka na yata. Kung gusto mo, bumalik ka na lang sa mansyon. Mas madali ang trabaho roon kaysa rito. Umiling si Elena at sagot niya, hindi ko po magagawa iyon. Para na ring iniwan ko si Don Ricardo kung gagawin ko iyon. At hindi ako pinalaki ni nanay para talikuran ng taong umaasa sa akin. Napahanga si Rosa sa kanyang sagot at napabuntong hininga. Sana lahat ng tao may puso katulad ng Sao dahil sa kanyang walang sawang pagbabantay. Unti-unting napansin ng mga nurse at doktor ang kakaibang epekto ng kanyang presensya. Bagamat walang pagbabago sa pisikal na kalagayan ni Don Ricardo, tila mas naging stable ang mga vital signs nito tuwing si Elena ang nasa paligid. Parang may koneksyon siya Sao. Biro ng isang doktor. Siguro kahit nasa koma naririnig ka niya. Napangiti si Elena at tumugon. Sana nga po. Sana naririnig na lahat ng mga sinasabi ko, lahat ng mga kwento ko, at sa kabila ng lahat ng pagod at luha, nananatili sa puso ni Elena ang alaala ng kanyang ina na laging nagsasabing, Anak, ang puso na may malasakit ay hindi kailanman talo. Ang mga salita ring iyon
ang naging sandigan niya habang patuloy niyang nilalabanan ang panghihina at pagdududa sa gitna ng mga pagsubok. Natutunan ni Elena na ang alaala ng pagkalinga ay hindi lamang nakaraan, kundi gabay para sa hinaharap, at iyon ang nagsilbing liwanag sa kanyang puso habang patuloy siyang naninindigan na hindi iiwan ang kanyang amo anumang mangyari. Isang umaga, na tila walang kakaiba, pumasok si Elena sa kwarto ni Don Ricardo na may dalang bagong lutong sabaw mula sa kantina ng ospital. Nakasanayan na niyang umupo sa tabi ng kama at kausapin nito na para bang may kausap siyang gising at nakikinig. Ngunit sa araw na yon, habang pinapahiran niya ng bimpo ang kamay ng kanyang amo, bigla niyang napansin ang munting pagkislot ng daliri nito. Napatigil siya at natulala. Don Ricardo, mahina niyang tawag sabay pisil sa kamay nito. Naririnig niyo po ba ako? Ngunit ng ilang minuto ang lumipas at hindi na muling kumilos ang daliri. Napaisip siya kung baka gunilang iyon dala ng kanyang matinding pagod. Agad niyang ipinaalam sa doktor ang kanyang nakita. "Dok, kumilos po ang daliri niya. Sigurado po ako." Ngunit ngumit lang ang doktor at mahinaong sumagot. "Elena, naiintindihan ko ang pag-asa mo, pero natural lang minsan na magkaroon ng involuntary movements ang pasyente." Hindi ibig sabihin ay nagigising na siya. Hindi nagpatalo si Elena. Pero iba po ang pakiramdam ko. Parang may tugon siya sa presensya ko. Nagkatingin na ng mga nurse na nakarinig at napangiti na lamang. Sanay na sila sa pananampalataya ni Elena. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, hindi nawala ng loob ang dalaga. Mula noon, mas lalong naging masigasing siya sa kanyang pangangalaga. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng kanyang lumang kwaderno, muli siyang nakaramdam ng kakaiba. Habang hawak ang kamay ni Don Ricardo, ramdam niya ang bahagyang pagpisil nito. Mabilis siyang napatayo. Halos tumakbo palabas ng kwarto para tawagin ang nurse. "Bok, nurse?" Kumilos na naman ang kamay niya. "Pinisil niya ako." Halos pasigaw na sabi ni Elena. Pumasok agad ang mga daktor at sinuri ang pasyente. Ngunit matapos ang ilang pagsusuri, ay iisa ang sagot nila. Wala pang malinaw na ebidensya ng paggising. Normal lang na minsan ay magkaroon ng reflex movements. Napaupo si Elena, nangingilid ang luha. Ngunit sa puso niya alam niyang hindi iyon basta reflex lang. Alam niyang may kamalayan ang kanyang amo at naririnig siya. "Don Ricardo," bulong niya habang nakaupo ulit sa tabi ng kama. "Kung naririnig niyo po ako, huwag kayong susuko. Kahit ako na lang po ang naniniwala, sapat na yon. Huwag niyo po akong bibiguin." Lumipas ang mga araw at lalo pang lumakas ang kanyang paniniwala. Tuwing aayusin niya ang unan o tatapikin ang balikat ng kanyang amo, pinapansin niya ang maliliit na pagbabago. Parang bahagyang paggalaw ng mata o pagtibok ng kamay. Hindi niya ito sinasabi sa lahat dahil baka pagtawanan lang siya, pero siya mismo ay kumbinsido. Isang hapon, dumalaw muli ang pamilya ni Don Ricardo. Katulad ng dati, mas abala sila sa pag-uusap tungkol sa mga negosyo kaysa sa tunay na kalagayan ng pasyente. Kung hindi pa rin siya magigising hanggang sa susunod na buwan, baka kailangan ng pag-isipan ang mga ari-arian. Wika ni Marco habang nakapamewang, "Mas mabuting tayo na ang magdesisyon." Sabat ni Bianca. "Ayokong makita na isang maid lang ang parang may hawak sa lahat ng bagay." Hindi na nakatiis si Elena at matapang na nagsalita. "Kung gusto niyo pong marinig ang katotohanan, mas may pag-asa siyang magising kaysa sa iniisip ninyo. Nakikita ko po iyon araw-araw." Umikot ang mga mata ni Bianca at napatawa ng mapanghamak. Pan-asa o baka naman ilusyon lang yan ng isang mahirap na maid na walang ibang alam kundi umasa. Ngunit bago pa sila makalabas ng silid, bahagyang kumislot muli ang mga mata ni Don Ricardo. Napansin iyon ni Elena at agad niyang tinawag. Tingnan ninyo, kumilos ang mga mata niya, ngunit tumawa lamang ang mga pamangkin. Baka reflex lang,
Hindi sapat para umasa. Umalis sila na parang walang nakita. Ngunit si Elena ay nanatiling buo ang paniniwala. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang amo at nagsalita ng taimtim. Hindi ako naniniwala na wala itong ibig sabihin. Ako na mismo ang magiging saksi ng paggising ninyo. Dahil sa matibay niyang paninindigan, unti-unting nagbago ang pagtingin sa kanya ng ilang staff ng ospital. May isang nurse ang lumapit at nagsabi, "Elena, alam mo ba kanina habang pinapalitan ko ang dextrose, naramdaman kong parang sumunod ang mata niya sa liwanag ng flashlight. Siguro nga may laban pa." Tumango si Elena at napangiti. "Salamat. Kahit papaano may nakakita rin ng nakita ko." Mula noon, mas lalo niyang pinag-igihan ang kanyang pag-aalaga. Hindi na lang siya naglilinis at nag-aayos, kundi mas madalas na niyang kausapin ang kanyang amo. Ikinukwento ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kabataan at ang kanyang ina sa probinsya. "Alam niyo po ba, Don Ricardo? Anya isang gabi, pangarap ko magkaroon ng maliit na tindahan sa baryo para kay nanay, para hindi na siya mahirapan. Kung sakaling magising kayo, sana mapakinggan niyo po ako. Hindi ko po kayo iiwan, pero sana dumating ang araw na kayo naman ang maging inspirasyon ko." Habang nagsasalita siya, muling kumislot ang kamay ng kanyang amo. Tinisil niya ito ng mahigpit at napaluha. "Naririnig niyo nga ako?" Bulong niya. Halos hindi makapaniwala. At sa mga gabing iyon, mas naging malinaw kay Elena na hindi siya nag-iisa sa laban. May senyales maliit man na nagbibigay ng pag-asa na darating ang araw na magpara kay Elena. Ang mga mumunting galaw na yon ay hindi simpleng reflex lamang, kundi mga paalala na ang kanyang sakripisyo ay hindi walang saysay at iyon ang nagsilbing lakas upang ipagpatuloy niya ang laban kahit siya lamang ang natitirang naniniwala. Mula nang mapansin ni Elena ang maliliit na senyales ng pagkilos ni Don Ricardo, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob, ngunit hindi ito ikinatuwa ng pamilya ng kanyang amo. Para sa kanila, nakakatakot ang ideya na baka bumalik si Don Ricardo sa kamalayan at malaman ang lahat ng kanilang pinagkakaguluhan habang wala ito. Kaya gumawa sila ng paraan upang alisin si Elena sa eksena. Isang hapon, dumating si Marco at Bianca sa ospital, dala ang isang abogado. "Elena," mariing sabi ni Marco, "may inilabas na kautusan ng pamilya. Hindi ka na pwedeng manatili rito. May kasunduan na kailangan mong lagdaan." Napaiyak si Elena habang binabasa ang dokumento. Nakasulat doon na bawal na siyang lumapit kay Don Ricardo at kung lalabag siya, maaari siyang kasuhan. "Bakit niyo po ito ginagawa?" tanong niya. Nanginginig ang boses. "Simple lang," sagot ni Bianca na may ngiti panunuya. "Hindi ka naman kadugo. Wala kang karapatang magpakitang parang ikaw ang may-ari ng tiyuhin namin. At kung iniisip mong makikinabang ka kapag nagising siya, nagkakamali ka." Ngunit bago pa man siya makapirma, dumating ang nurse na naging kaibigan niya. Hindi pwede ito. Mariing wika nito. Si Elena ang nagbantay mula umpisa pa. Kung aalisin siya, malaking kawalan ito para sa pasyente. Isa pa, hindi man siya kadugo. Malinaw na siya lang ang may tunay na malasakit. Nagkagulo sa ospital. Dumating pa ang administrador at sinabing kailangan munang suriin ang dokumento bago ito ipatupad. Napailing si Elena. Alam niyang hindi titigil ang pamilya. Kinagabihan, habang nagbabantay siya, dumating ang isang kasambahay mula sa mansyon. Ito'y si Rosa at may dala siyang balita. "Elena, bulong nito. May plano ang pamilya. Ipapakalat nila bukas na ninanakawan mo raw si Don Ricardo. Pinipilit nilang ipahiya ka para wala ka ng mukhang maiharap." Napasinghap si Elena at napaupo. Diyos ko, hanggang saan pa sila aabot? Wala na ba silang konsensya? Wala. Sagot ni Rosa, "Ingat ka, pero huwag kang susuhok. Nakikita naming lahat kung gaano ka katapat." Kinabukasan, totoo nga ang babala. Kumalat ang tsismis sa ospital
na ninanakawan umano ni Elena ang kanyang amo. May isang nurse pa na nagtanong sa kanya, "Elena, totoo bang kinukuha mo ang mga gamit ng pasyente?" Mariin siyang umiling, may luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko po kailanman gagawin iyon. Ang buong buhay ko ipinangako ko sa sarili kong huwag magnakaw. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kanya at para sa nanay ko." Ngunit hindi natigil ang usapan, dumating pa si Doña Teresa, dala ang ilang pekeng testigo. Nakita namin siyang may dalang bag na punong-puno ng gamit paratang nito. Nanginginig na si Elena sa inis ngunit nanatiling matatag. "Kung gusto niyo pong halughugin ang lahat ng gamit ko, gawin ninyo. Wala kayong makikita. Wala akong tinatago." Agad na sinuri ng administrador ang kanyang mga gamit at gaya ng dati, walang nakita. Sa halip, natuklasan na ang nawawalang gamit ay nasa loob ng sasakyan ni Marco. Nahuli ang kasinungalingan ng pamilya at napahiya sila sa harap ng mga doktor at nurse. Ngunit kahit malinaw na lumabas ang katotohanan, hindi pa rin tumigil ang pamilya. Nagbabala si Doña Teresa. "Makakaalis ka man ngayon, pero hindi ibig sabihin ay ligtas ka na. Huwag mong akalaing magtatagal ka rito." Nang umalis ang pamilya, napaupo si Elena sa tabi ni Don Ricardo. Humawak siya sa kamay nito at mahina niyang sinabi, "Don Ricardo, sana po maramdaman ninyo ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako, pero pinipilit nila akong alisin sa inyo. Huwag po kayong bibitaw, kasi kayo lang ang makakapagsabi ng katotohanan." Sa gabing iyon, habang pinipisil niya ang kamay ng kanyang amo, biglang kumislot ito. Hindi iyon basta reflex lamang dahil kasabay ng pagkislot ay bahagyang pagtaas ng kilay ni Don Ricardo. Napasinghap si Elena at halos mapasigaw. "Doktor, nurse, bilis!" Agad na dumating ang mga medical staff at sinuri ang pasyente. Ngunit matapos ang ilang minuto, sinabi nila, posible lang itong reflex. Walang kasigurahan, ngunit hindi iyon naging sagot para kay Elena. Sa kanyang puso, alam niyang iyon ay tanda. Pinisil niya muli ang kamay ng kanyang amo at mahina siyang nagbulong. "Naririnig niyo ako? Alam kong lumalaban kayo. Hindi ako aalis. Kahit anong gawin nila, hindi ko kayo iiwan." Sa mga sumunod na araw, mas naging matindi ang kanyang pagbabantay. Kahit papatuloy na sinusubukan ng pamilya na tanggalin siya sa ospital, palaging may doktor at nurse na pumapanig sa kanya. Unti-unti, nagiging saksi rin sila sa mga munting senyales ng pagbabago. "Alam mo, Elena," sabi ng isang nurse habang inaayos ang mga gamit, "kapag nandito ka, parang mas gumagaan ang aura sa kwarto. At minsan nakikita naming parang may reaksyon siya kapag kausap ka." Numiti si Elena bagamat pagod. "Salamat. Siguro nga kahit hindi malinaw, may nararamdaman siya." At sa gitna ng lahat ng panlilinlang at kasinungalingan ng pamilya, mas tumibay ang paninindigan ni Elena. Hindi siya basta maid lamang, kundi isang tagapagtanggol ng katotohanan. Alam niyang hindi siya nag-iisa dahil sa bawat pisil ng kamay at bawat kislot ng mata ng kanyang tamo. Alam niyang may himalang paparating. Lumipas ang ilang linggo mula nang magpakita ng maliliit na senyales ng pagkilos si Don Ricardo. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalong tumitindi ang pananampalataya ni Elena. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-asa, patuloy pa ring nagdududa ang mga kamag-anak at pinagtatawanan siya. Para sa kanila, imposibleng magising pa si Don Ricardo matapos ang ilang buwan sa koma. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw, naupo si Elena sa tabi ng tama ng kanyang amo. Pagod na pagod siya, ngunit hindi pa rin niya magawang umalis. Hawak ang kamay ni Don Ricardo. Mahina siyang nagdasal. "Panginoon, alam kong matagal na akong umaasa, pero kung talagang may himala, sana ngayong gabi na, hindi ko po kaya mag-isa. Bigyan niyo po kami ng pag-asa." Habang nagsasalita siya, napansin niyang parang may bahagyang pagkislot ang mukha ni Don Ricardo. Hindi siya sigurado kung totoo yun o dahil sa kanyang pagod lamang.
Ngunit nang tumingin siyang mabuti, nakita niyang dahan-dahang gumalaw ang labi nito. Parang pilit na binubuka. Don Ricardo halos pabulong ngunit puno ng pag-asa ang kanyang tinig. Tumayo siya at kinuyom ang kamay ng kanyang amo. Naririnig niyo po ba ako? Pakiusap. Kung naririnig ninyo ako, kumilos po kayo. At doon sa unang pagkakataong matapos ang napakahabang buwan ng pananahimik, dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Don Ricardo. Unti-unti itong bumuka. Mabigat at mabagal ngunit malinaw. Gising na siya. Halos mabitawan ni Elena ang hawak niyang baso ng tubig. Sa sobrang gulat, Diyos ko, doktor, nurse, bilis, gising na siya. Nagdatingan ang mga nurse at ang doktor na nakaduti. Agad nilang sinuri ang pasyente at habang iniilawan ang mga mata nito, nakita nilang sumusunod ang mga mata ni Don Ricardo. May malay na siya. Wika ng bitor na may halong pagtataka. Ito'y hindi inaasahan pero gising na siya. Naluha si Elena at napaluhod sa tabi ng kama. Salamat po, Panginoon. Salamat po at hindi ninyo kami pinabayaan. Ilang minuto pa dumating ang pamilya. Si Doña Pereza, Marco at Bianca ay nagmamadaling pumasok halatang hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba ito, Ricardo? Sigaw ni Doña Teresa habang lumalapit. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang nagsalita si Don Ricardo. Mahina man ang tinig ngunit malinaw ang bawat salita. Elena. Napasinghap ang lahat. Si Elena mismo ay halos hindi makapaniwala na ang pangalan niya ang unang lumabas sa bibig ng kanyang amo. Opo, Don Ricardo, nandito po ako. Mahinang ngunit matatag na tumingin si Don Ricardo sa kanya. Ikaw hindi mo ako iniwan. Lalong bumuhos ang luha ni Elena. Kailanman po hindi ko kayo iiwan. Kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, mananatili po akong tapat sa inyo. Ang pamilya ay nagulat at hindi makapagsalita. Ang kanilang inaasahang kahinaan ni Don Ricardo ay napalitan ng isang matinding himala. At higit pa roon, ang unang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay pagpapatunay na alam niya ang lahat ng ginawa ni Elena habang siya ay walang malay. Alam ko muling bulong ni Don Ricardo. Halos pabulong, ngunit puno ng bigat. Naririnig ko lahat. Nagkatinginan ng mga kamag-anak hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Marco ay mabilis na sumabat. Tito, huwag niyo pong paniwalaan ang maid na yan. Ginagamit lang po ngayon yan. Ngunit agad na lumingon si Don Ricardo. Mahina man ang katawan ay mariin ang kanyang tinig. Tama na, Marco. Alam ko ang lahat ng ginawa ninyo. Alam ko kung sino ang tapat at sino ang sakim. Hindi nakahimik ang buong pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon, napahiya sila sa harap ng kanilang kamag-anak at ng mga staff ng ospital. Samantala, si Elena ay patuloy lang na umiiyak. Pinupunasan ng kanyang mga luha gamit ang laylayan ng kanyang uniforme. Don Ricardo, salamat po at bumalik kayo. Akala ko po, mawawala na kayo. Kung hindi dahil sa'yo, huminto sandali si Don Ricardo upang huminga ng malalim. Baka hindi ko kinayang lumaban. Naririnig kita gabi-gabi araw-araw. Nararamdaman ko bawat halos at dasal mo. Halos mapahagulgol si Elena. Hindi niya akalaing sa kabila ng lahat. Napakinggan pala ng kanyang amo ang kanyang mga panalangin at mga kwento. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang masinsinang rehabilitasyon ni Don Ricardo. Bagamat mahina pa, malinaw na siya'y muling bumabalik sa normal. Laging nasa tabi niya si Elena, handang tumulong sa bawat maliit na hakbang ng kanyang paggaling. Ngunit ang pinakahindi malilimutan ng lahat ay ang gabing iyon. Ang gabing sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, intriga at tungutya. Nagising si Don Ricardo at ang unang salitang kanyang binitiwan ay hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa isang maid na nagpakita ng tunay na malasakit si Elena. At sa muling pagbukas ng kanyang mga mata, hindi lamang ang katawan ni Don Ricardo ang bumangon mula sa pagkakagapos ng koma. Maging ang katotohanan na matagal ng pilit,
itinatago ng kanyang pamilya, ay nagsimulang lumabas sa liwanag. Matapos ang himalang paggising ni Don Ricardo, mabilis na kumalat ang balita sa buong ospital. Mula sa mga nurse hanggang sa mga doktor, lahat ay nagulat at natuwa na muling bumalik ang kanilang pasyente mula sa koma. Ngunit higit sa lahat, ang pinakanabigla ay ang mismong pamilya ni Don Ricardo. Hindi nila akalaing sa pagbabalik ng kanyang malay, unang mababanggit ang pangalan ni Elena. Kinabukasan, dinalaw siya ng mas maraming tao. Dumating ang ilan pang kamag-anak at business associates, dala-dala ang kani-kanilang mga bulaklak at regalo. Ngunit kahit sino ang lumapit, isa lang ang hinahanap ni Don Ricardo, si Elena. Elena mahina, ngunit malinaw na sabi niya habang nakahiga pa rin. Nasaan si Elena? Agad na lumapit ang dalaga, nakasuot pa rin ang kanyang simpleng uniform. Narito po ako, Don Ricardo. Ngumiti si Don Ricardo bagamat halata pa ang pagod sa kanyang mukha. Salamat, hindi mo ako hindi napigilan ni Elena ang mataluha. Kailanman po hindi ko kayo iiwan. Kahit ano pong sabihin nila, nang marinig iyon ng pamilya, hindi na sila nakatiis. Si Marco ang unang sumabat. Tito, huwag niyo pong paniwalaan ang maid na yan. Ginamit lang po kayo. Nandito siya araw-araw dahil umaasa siyang makikinabang. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Marco, tumikim si Don Ricardo at matatag na tumingin sa kanya. Naririnig ko kayo habang ako'y walang malay. Naririnig ko ang lahat ng boses ninyo, ang mga bulungan tungkol sa yaman, ang mga plano kung paano hahatiin ang ari-arian at ang mga paninira kay Elena. Napatigil ang lahat. Para bang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa kanila. Ricardo, baka nagkakamali ka lang. Depensa ni Doña Teresa. Hindi mo alam kung ano ang tunay na nangyari. Umiling si Don Ricardo. Narinig ko lahat. Teresa, hindi ako nagkakamali. Sa bawat gabi habang akala ninyo'y walang malay ako, dinig na dinig ko ang mga salitang puno ng kasakiman. At sa kabilang banda, naramdaman ko ang bawat panalangin at pag-aalaga ni Elena. Siya lang ang tapat. Nag-iba ang ekspresyon ng mga tao sa silid. Ang ilan ay nahiya. Ang iba na puno ng galit kay Elena. Para bang kasalanan nito na siya ang pinabura ng kanilang amang kamag-anak. Lumapit si Bianca nagpipigil ang luha. Tito, hindi po namin intensyon na saktan kayo. Nag-aalala lang po kami sa kumpanya at sa inyong kalagayan. Ngunit matatag ang tinig ni Don Ricardo. Kung talagang naaalala kayo, sana nagpakita kayo ng malasakit. Pero ang nakita po, puro takot na mawala ang yaman. Wala ni isa sa inyo ang nagpakita ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Natahimik ang buong silid. Ang tanging boses na naririnig ay ang paghinga ni Don Ricardo at ang mahinang pag-iyak ni Elena na nakaupo pa rin sa tabi ng kanyang kama. Elena, muling wika ng matanda. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo sa akin. Sa bawat gabing kinakausap mo ako, naririnig ko lahat. Ang mga kwento mo tungkol sa nanay mo, ang mga pangarap mong maging guro, at ang panata mong hindi ako iiwan, iunang naging dahilan kung bakit inilit kong lumaban. Hindi ako bumitaw dahil sa'yo. Napatakip ng bibig si Elena sa sobrang gulat. Don Ricardo, narinig niyo po lahat pati ang mga panalangin ko. Tumango si Don Ricardo at numiti. Oo. At iyon ang nagpaalala sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Hindi ang kayamanan, kundi ang pagkakaroon ng isang taong handang magsakripisyo para sa kapwa. Hindi mapigilan ng mga nurse at doktor na maantig sa kanilang narinig. Isa-isa silang napatingin kay Elena na parang ngayon lamang nila tunay na nakita ang halaga ng kanyang ginawa. Ngunit hindi pa rin natapos ang usapan doon. Simula ngayon, mariing sabi ni Don Ricardo, ako na mismo ang magpapasya kung sino ang dapat manatili sa tabi ko. At walang sino man ang makakapagpalis kay Elena mula rito. Lalong nanlumo ang pamilya, alam nilang tuluyang nabigo ang kanilang plano. Ngunit si Elena, bagamat natatakot pa rin sa galit ng mga kamag-anak, ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa
Pagkalipas ng ilang oras nang umalis na ang karamihan, naiwan si Elena at si Don Ricardo sa kwarto. Tahimik silang nag-usap. Don Ricardo, mahina niyang wika. Hindi ko po talaga alam kung paano ko nakayanan ang lahat. Kung minsan gusto ko nang sumuko, pero bawat araw pinipilit ko ang sarili kong magpatuloy. Hindi ko po akalaing may kabuluhan pala ang lahat ng yon. Hinawakan ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Mahina man ngunit puno ng pasasalamat. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang magsakripisyo ng ganon. Elena, isa kang biyaya at mula ngayon hindi na kita tatratuhin bilang isang maid lamang. Isa ka ng mahalagang bahagi ng buhay ko. Lalong bumuhos ang luha ni Elena, hindi sa lungkot, kundi sa kagalakan. Hindi niya akalain na darating ang araw na kikilalanin siya ng kanyang amo, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang taong may halaga at dignidad. At sa pag-amin ni Don Ricardo, sa lahat ng kanyang narinig at naramdaman, nagbukas ang isang bagong kabanata, hindi lamang para kay Elena, kundi para sa buong pamilyang minsan ay nabalot ng kasakiman. Dahil sa simpleng pagmamalasakit ng isang maid na ipakita kung ano ang tunay na kahulugan ng katapatan at pag-ibig sa kapwa. Pagkalipas ng ilang araw mula nang magising si Don Ricardo, nagsimula na ang proseso ng kanyang rehabilitasyon. Bagamat mahina pa ang kanyang katawan, malinaw na muling nagbalik ang kanyang kamalayan at ang kanyang matatag na personalidad. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita ni Elena ang unti-unting pagbabago mula sa pagiging isang taong walang malay hanggang sa pagiging muling buhay na buhay at may kamalayan sa lahat ng nangyayari sa paligid. Isang umaga, dumating ang isang therapist upang simulan ang kanyang physical therapy. Kailangan po nating sanayin ulit ang inyong mga kalamnan, Don Ricardo. Wika nito habang inaayos ang wheelchair. Mahina ngunit matatag ang sagot ni Don Ricardo. Gagawin ko ang lahat basta't kasama ko si Elena. Napatingin ang lahat sa sinabi niya. Numiti si Elena sabay abot ng kanyang kamay. Huwag po kayong mag-alala. Nandito lang ako. Sasamahan ko kayo sa bawat hakbang at sa bawat session. Lagi siyang nandoon. Siya ang sumusuporta habang tinuturuan ng kanyang amo na muling igalaw ang mga braso at binti. Siya rin ang nag-aalaga tuwing mapapagod si Don Ricardo. Tinutuyo ang pawis at tinutulungan itong makahinga ng maayos, ngunit hindi madali ang proseso. Maraming beses na nainis si Don Ricardo. Bakit parang napakabagal? Dati kaya kong tumayo at maglakad ng walang kahirap-hirap. Ngayon parang wala na akong silbi. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Elena at marahang nagsalita. Don Ricardo, hindi po ito tungkol sa kung gaano kabilis ang progreso ninyo. Ang mahalaga, lumalaban kayo. Ang mahalaga, nandito pa rin kayo. Natahimik ang matanda at napatingin sa kanya. Sa mga salitang yon, tila ba muling nabuo ang kanyang loob. Habang unti-unti siyang bumabangon, nagsimulang bumisita ulit ang kanyang pamilya sa ospital. Ngunit hindi tulad dati ramdam na ni Don Ricardo ang malamig na pakikitungo nila. Hindi rin niya nakalimutan ang lahat ng kanilang ginawa habang siya'y walang malay. Kaya sa tuwing bibisita sina Marco o Bianca, hindi niya maiwasang magpakita ng distansya. Kamusta ka na, tito? Tanong ni Bianca isang hapon. Dala ang isang bukaklak. Mas mabuti, malamig na sagot ni Don Ricardo dahil may taong hindi ako iniwan. Napayugo si Bianca halatang nahihiya. Alam niyang hindi sila ang tinutukoy ng kanyang tiyuhin. Sa bawat salita nito, paulit-ulit na ipinapakita na ang tunay na pinahahalagahan niya ay si Elena. Nang dumating ang araw na pinayagan na siyang bumalik sa mansyon, pinilit ng pamilya na ihatid siya. Ngunit bago pa sila makapagsalita, mariing sinabi ni Don Ricardo, si Elena ang sasama sa akin. Siya ang magbabantay sa akin sa mansyon. At kung may tututol, umalis na kayo sa bahay ko. Walang nagawa ang pamilya, kundi sumunod. Sa unang pagkakataon, ipinakita ni Don Ricardo ang kanyang kapangyarihan. Hindi para protektahan ng kanyang yaman, kundi para protektahan ng isang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa.
Pagbalik nila sa mansyon, hindi maiwasang mapaluha si Elena. Muling bumungad sa kanya ang malalaking chandelier, ang malawak na hagdanan, at ang mga mamahaling pintura. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang naramdaman. Hindi na ito ang nakakatakot na palasyo ng yaman at kasakiman, kundi isang tahanan na puno ng bagong simula. Elena, wika ni Don Ricardo habang nakaupo sa wheelchair. Mula ngayon, hindi mo na kailangang tratuhin ang sarili mo bilang isang alipin dito. Ikaw ang dahilan kung bakit ako muling nabuhay. Kaya sa akin, ikaw ay higit pa sa isang maid. Naluha si Elena at napayuko. Don Ricardo, sobra na po yan. Ginawa ko lang po ang tungkulin ko. Ngunit tumugon ang matanda. Hindi, Elena. Ang ginawa mo ay higit pa sa tungkulin. Tinulungan mo akong lumaban kahit wala na akong katayahan. Kung hindi dahil sao, baka wala na ako ngayon. Kaya mula ngayon, gusto kong ituring ka bilang isang anak. Napatulala si Elena. Hindi niya inaasahan ang ganoong pahayag. Don Ricardo, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Mumiti ang matanda at hinawakan ang kanyang kamay. Walang kailangan sabihin. Ang mahalaga, alam mong hindi ko nahahayaan na ituring ka ng iba na mababa. Dito sa bahay na ito, may lugar ka at walang sino man ang makakaalis sa'yo. Hindi mapigilan ni Elena ang mapaluha sa tuwa. Ang dating amo na malamig at istrikto ay ngayoy isang taong marunong magpasalamat at magmahal. Ang lahat ng hirap at sakripisyo niya sa ospital ay nagkaroon ng kahulugan. Sa mga susunod na linggo, unti-unting lumakas si Don Ricardo. Sa tulong ng therapy at ng suporta ni Elena, natututunan niyang muli ang maglakad kahit mabagal at may tungkod. Tuwing umaga, makikita silang magkasama sa hardin ng mansion. Si Elena ang nakaalalay at si Don Ricardo na may unti-unting binabalik ang kanyang tiwala sa sarili. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang ihip ng hangin sa manson. Ang mga kasambahay na dating natatakot kay Don Ricardo ay mas naging malapit sa kanya. Natutunan niyang mangumiti at makipag-usap bagay na bihira niyang gawing noon at lahat ng iyon ay dahil sa impluwensya ni Elena. Isang gabi habang sabay silang nakaupo sa veranda, nagsalita si Don Ricardo. Elena, alam mo ba ang buhay ay parang negosyo rin? May mga panahon ng paglago at may mga panahon ng pagbagsak. Pero sa huli, hindi pera ang sukatan ng tagumpay, kundi ang mga taong hindi ka iniwan sa oras ng pagbagsak. Ikaw iyon para sa akin. Napangiti si Elena bagamat may luha sa kanyang mga mata. Don Ricardo, kung kan ibig sabihin po kayo rin ang hindi ko iiwan. Hindi po pera ang dahilan, kundi ang respeto at pagmamahal ko sa inyo. At sa ilalim ng mga bituin, doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang buhay na hindi na lamang umiikot sa yaman at kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, pag-asa, at muling pagbabalik loob sa tunay na halaga ng buhay. Sa muling pagbabalik ng lakas ni Don Ricardo, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay sa mansyon. Ngunit kasabay ng kanyang paggaling ay ang pagbabalik ng mga lumang suliranin, lalo na ang usapin ng kanyang negosyo at ari-arian. Hindi pa rin tuluyang nawawala ang anino ng kasakiman ng kanyang pamilya. Isang umaga habang nagkakape si Don Ricardo sa veranda kasama si Elena, dumating si Marco at Bianca na halatang may dalang mabigat na pakay. Tito, bungad ni Marco, oraso para ayusin pamamahala sa kumpanya. Habang kayo'y nagpapagaling, kailangan ng may hahawak sa lahat. Napakunot ang noon ni Don Ricardo. At sino ang sa tingin ninyo ang dapat humawak? Siyempre kami. Mabilis na sagot ni Bianca. Kami ang dugo ninyo. Tami ang may karapatan. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Don Ricardo, sumabat si Elena. Kung ang ibig niyo pong sabihin ay aalisin siya sa karapatan niyang magdesisyon, hindi po yun tama. Si Don Ricardo pa rin ang ulo ng pamilya at ng kumpanya. Tumaas ang kilay ni Marco at mumisi ng mapanlait. At ikaw, maid ka lang. Wala kang karapatang makisali sa usapan ng pamilya.
Hindi na nakapagtimpi si Don Ricardo. Tama na. Elena may higit pang karapatan kaysa sa inyo dahil siya ang nagpakita ng tunay na malasakit. Habang kayo'y abala sa pera, siya ang nagalada sa akin. Huwag niyo siyang babastusin. Natahimik ang dalawa, ngunit halata sa kanilang mukha ang galit. Hindi ito matatapos dito, Pito. Mariing sabi ni Marco bago sila umalis. Pagkaalis ng mga ito, huminga ng malalim si Don Ricardo at napatingin kay Elena. Alam kong hindi sila titigil. Gagawin nila ang lahat para makuha ang gusto nila. Mahinang mumiti si Elena. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko iiwan. Kahit anong mangyari, kaampinin niyo ako. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimula ng kumalat ang intriga sa labas ng mansyon. May mga balitang ipinapakalang pamilya na si Elena raw ay ginagamit lamang si Don Ricardo para makuha ang kanyang yaman. Maging ang mga kasambahay sa mansyon ay nagulat nang marinig ang mga tsismis mula sa ibang tao sa bayan. Elena, sabi ni Rosa isang gabi, marami na akong naririnig. Pinapalabas nila na ikaw daw ang dahilan kung bakit nagbago ang tingin ni Don Ricardo sa kanila. Ingat ka, baka ikaw ang pagtulungan nila. Hindi maiwasang kabahan ni Elena, ngunit pinili niyang magpatuloy. Kung totoo ang sinasabi ni Don Ricardo, alam ng Diyos ang totoo at iyon lang ang mahalaga sa akin. Samantala, sa kabila ng lahat, pinilit pa rin ni Don Ricardo na bumalik sa kumpanya. Kahit mahina pa ang katawan, dumating siya sa opisina isang hapon kasama si Elena na nakaalalay sa kanya. Agad silang sinalubong ng mga empleyado na tuwang-tuwa na makita siyang muli. Sir, salamat at bumalik na kayo, sabi ng isa. Hindi na po kami mapakali sa mga balita. Ngumiti si Don Ricardo at tumingin sa kanila. Nandito na ako at hindi ako papayag na mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. At higit sa lahat, nandito si Elena, ang babaeng nagligtas sa akin. Muling nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Hindi sanay ang mga empleyado na marinig ang pangalan ng isang maid sa ganoong usapan. Ngunit malinaw na gusto ni Don Ricardo na ipakita sa lahat ang kahalagahan ni Elena. Habang naglalakad sila palabas ng opisina, napansin ni Elena ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilan na puno ng paggalang, ngunit may iba ring halatang nagdududa, Don Ricardo. Mahina niyang sabi, hindi ko po alam kung kaya kong harapin ang lahat ng ito. Ang dami pong nagdududa sa akin. Hinawakan ng matanda ang kanyang balikat. Huwag kang matakot. Ako ang haharap sa kanila. Ang mahalaga, alam ko ang katotohanan. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Pagbalik nila sa mansion, may inabutan silang liham na iniwan sa kanilang gate. Nakasaad dito ang pagbabanta. Kung hindi aalis si Elena sa tabi mo, sisiguraduhin naming pareho kayong mawawala. Nabasa yon ni Elena at halos mahulog ang kanyang mga tuhod sa takot. Don Ricardo, ibig sabihin po ba, kaya nilang saktan tayo? Tumitog si Don Ricardo sa kanya at matatag na nagsabi, hindi nila tayo matitinag. Ang kasinungalingan ay hindi kailanmang magtatagumpay laban sa katotohanan. Sa kabila ng mga banta, sila sumukok. Sa halip mas lalo pang lumapit ang loob nila sa isa't isa. Si Don Ricardo ay patuloy na lumalakas, habang si Elena ay patuloy na naging haligi ng kanyang suporta. Ngunit malinaw ang panibagong hamon ay nagsimula na. Hindi lang ito laban sa sakit o sa kahinaan ng katawan, kundi laban sa kasakiman at kasinungalingan ng mga taong dapat sanay pamilya. At sa laban na yon, malinaw na si Elena ang kanyang kakampi at si Don Ricardo ang kanyang sandigan. Sa kanilang pagkakaisa, alam nilang darating pa ang mas mabibigat na pagsubok. Ngunit buo ang kanilang paniniwala na sa dulo ng lahat katotohanan at pagmamahal ang mananaig. Hindi nagtagal lumitaw na muli ang anino ng kasakiman ng pamilya ni Don Ricardo. Bagaman malinaw na ang posisyon ni Elena sa buhay ng kanilang tiyuhin, hindi matanggap ni Marco at Bianca ang kanyang presensya. Para sa kanila, isang insulto na ang isang simpleng maid ay itinuturing na higit pa sa kanila.
Isang gabi habang abala si Elena sa pag-aasikaso ng mga papeles ni Don Ricardo sa opisina, napansin niya ang bulungan ng ilang empleyado. Narinig mo ba? May kumakalat na balita na ninanakawan daw ni Elena si Don Ricardo. Sabi ng isa, imposible iyon. Tugon ng isa pa, nakikita naman natin kung gaano siya katapat. Ngunit hindi na bago kay Elena ang ganitong mga intriga. Nang makauwi siya sa mansion, sinalubong siya ng balitang kumakalat sa social media. May lumabas na peking larawan kung saan makikitang may hawak siyang sobre ng pera. Nilagayan pa ng caption, "Maid na gahaman niloloko ang amo." Nang makita ito ni Don Ricardo, agad niyang tinawag ang kanyang pamilya. Sino sa inyo ang nasa likod nito? Malamig ng gunit mariing tanong niya. Umiling si Marco bagamat at halatang hindi mapakali. Tito, baka ibang tao ang may gawa niyan. Hindi kami. Ngunit hindi naniwala si Don Ricardo. Huwag ninyo akong gawing tanga. Kilala ko kayo. Kilala ko ang paraan ninyo. Habang patuloy ang usapan, tahimik lang si Elena. Hawak ang kanyang dibdib na punong-puno ng bigat. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong klaseng laban. Don Ricardo, mahina niyang sabi, kung ito po'y makakasira sa inyo, maaari po akong lumayo. Ngunit mariing umiling si Don Ricardo. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ako muling nabuhay. Hindi ako papayag na sila ang magdikta kung sino ang dapat nasa tabi ko. Kung aalis ka, ibig sabihin natalo tayo. Kinabukasan, dumating ang ilang mamamahayag sa mansyon. Nais nilang kunin ang panig ni Elena tungkol sa issue. Miss Elena, totoo bang ginagamit mo ang inyong amo? Tanong ng isa. Mabigat ang kanyang dibdib, ngunit tumayo siya ng matatag. Wala po akong intensyon na gamitin si Don Ricardo. Ako po'y nag-alaga sa kanya, hindi bilang kapalit ng yaman, kundi dahil iyon ang tama. Kung meron mang makakapagpatunay niyan, siya po mismo. Lumabas si Don Ricardo sa harap ng lahat at nagpahayag, ako mismo ang magsasabi. Si Elena ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Kung wala siya, baka patay na ako. Kaya't sino mang naninira sa kanya ay naninira rin sa akin. Ang pahayag na yon ay umalingaw-ngaw sa buong media. Maraming tao ang humanga kay Elena at sa kanyang katapatan. Sa kabila ng mga tsismis, mas lalo pa siyang nakilala bilang isang babaeng hindi bumitaw kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Samantala, ang pamilya ni Don Ricardo ay napahiya. Tito, paano mo magagawa ito sa amin? Kami ang pamilya mo. Galit na sabi ni Bianca. Kung tunay kayong pamilya, sana ipinakita ninyo iyon. Pero wala. Ang nakita ko lang ay kasakiman. Si Elena ang nagpakita ng malasakit na hindi ninyo nagawa. Matigas na sagot ni Don Ricardo. Mula noon, nagsimulang humina ang impluwensya ng pamilya sa kumpanya at sa publiko. Ang lahat ng plano nilang ipahiya si Elena ay bumabalik sa kanila bilang kahihiyan. Isang gabi habang nakaupo si Elena sa hardin, lumapit si Don Ricardo. Elena, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay tungkol sa pera. Minsan ang pinakamahalagang laban ay ang pagpapatunay ng katotohanan. Naluha si Elena at dumango. Salamat po, Don Ricardo. Kahit gaano po kahirap, hindi ko kayo iiwan. At sa mga salitang yon, mas lalong tumibay ang kanilang samahan. Bagaman hindi pa tapos, ang laban-laban sa kasakiman ng pamilya, malinaw na sila ay nagsisimula ng matalo sa katotohanan. Sa bawat intriga at panlilinlang, si Elena ay patuloy na nagiging simbolo ng katapatan, isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit sinong mayaman. Wala nang ipagtanggol ni Don Ricardo si Elena sa harap ng media at publiko. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon at sa kumpanya. Ang mga intriga laban sa kanya ay napalitan ng paghanga mula sa mga taong nakasaksi ng kanyang katapatan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay naganap sa puso mismo ng dating malamig na milyonaryo. Isang araw,
Habang nakaupo si Don Ricardo sa kanyang opisina, kasama si Elena na nag-aayos ng mga papeles, napatingin siya sa malaking bintana kung saan tanaw ang kabalang syudad. Elena, wika niya, alam mo ba dati ay wala akong iniisip kundi pera at negosyo? Para sa akin, iyon ang sukatan ng tagumpay. Pero mula nang maranasan ko ang koma at maramdaman ang lahat ng ginawa mo para sa akin, napagtanto ko na mali ako. Tahimik lang na nakikinig si Elena na kayuo habang nagtatala ng mga numero. Don Ricardo, lahat naman po tayo nagkakamali. Ang mahalaga natututo. Mumiti ang matanda. Tama ka. At ngayon gusto kong ituwid ang lahat ng pagkukulang ko hindi lang sa kumpanya, kundi sa mga tao rin. Doon nagsimula ang kanyang pagbabago. Inatasan niya ang kanyang mga tauhan na maglaan ng bahagi ng kita ng kumpanya para sa mga proyektong makakatulong sa mga mahihirap. Magbubukas tayo ng mga scholarship program, wika niya sa board meeting, at sisimulan natin sa mga batang hindi kayang makapag-aral. Napatingin ang lahat kay Elena. Alam nilang malaking bahagi ng kanyang impluwensya ang dahilan ng pagbabagong ito. Si Elena bagamat at tahimik lamang ay hindi mapigilan ang mapangiti. Alam niyang ang mga kwento niya tungkol sa kanyang mga pangarap at sa kanyang ina ay hindi na sayang, ngunit hindi lamang iyon ang naging pagbabago. Maging ang pakikitungo ni Don Ricardo sa kanyang mga empleyado ay nag-iba. Kung dati ay kilala siya bilang istrikto at malamig, ngayon ay natututo na siyang ngumiti at makipag-usap. Isang umaga, lumapit ang isa sa mga janitor ng kumpanya. Sir, salamat po at binigyan ninyo ako ng pagkakataong makapag-aral ang alak ko. Hindi ko po akalaing mangyayari ito. Tumangoyo si Don Ricardo at tinapik ang balikat ng lalaki. Dapat lang dahil kung walang mga katulad ninyo, wala ring kumpanya. Si Elena na nakatayo sa likod niya ay hindi mapigilang mapaluha. Ang taong dati ay kinatatakutan ng lahat, ngayon ay nagbibigay ng pag-asa. Sa mansyon naman, nagkaroon din ng malaking pagbabago. Ang mga kasambahay na dati ay takot sa kanya ay nagsimulang maging mas malapit. Madalas ay nag-uusap sila sa hapagkainan at minsan ay nagtatawanan pa. Don Ricardo, hindi ko po akalaing maririnig ko kayong tumawa ng ganito. Biro ng isa. Napangiti siya at tumingin kay Elena. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ako natutong ngumiti ulit. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabagong ito. Ang kanyang pamilya, lalo na sina Marco at Bianca, ay lalong nag-init ang ulo. Para sa kanila, isang insulto na mas binibigyan ng halaga si Elena kaysa sa kanila. Ngunit kahit anong gawin nila, malinaw na si Don Ricardo ay hindi na basta-basta mababalik sa dati. Isang gabi habang magkasamang naglalakad sina Don Ricardo at Elena sa hardin ng mansyon, nagsalita ang matanda. Elena, alam mo ba sa buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kapayapaan. At iyon ay dahil pinakita mo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng malasakit. Naluha si Elena. Don Ricardo, hindi ko naman po akalain magkakaroon ng ganitong epekto ang ginawa ko. Ginawa ko lang po ang tama. Ngunit hindi lahat ng tao ay gagawin ng tama, lalo na kung walang makakakita. Sagot ni Don Ricardo, ikaw kahit walang nakakaalam na natili ka at iyon ang nagbago sa akin. Mula noon, mas lalo pang lumawak ang kanilang mga proyekto. Nagbas sila ng foundation na pinangalan sa yumaong asawa ni Don Ricardo na ang layunin ay tumulong sa mga mahihirap na pamilya. Si Elena ang naging katuwang niya sa lahat ng ito mula sa pagplano hanggang sa pagpapatupad. Hindi nagtagal maraming tao ang humanga sa kanila. Sa bawat pagtitipon, lagi nilang binabanggit ang pangalan ni Elena bilang simbolo ng katapatan. Ngunit para kay Elena, hindi iyon tungkol sa kasikatan. Ang mahalaga sa kanya ay natulungan niya ang kanyang amo na magbago at natupad din ang pangarap niyang makapulong sa iba. At sa mga gabing magkasama silang nakaupo sa veranda, tanaw ang mga bituin. Laging may mga salitang paulit-ulit na binabanggit si Don Ricardo. Salamat Elena, dahil sa natutunan kong muli ang magmahal ng kapwa para kay Elena.
Iyon ang pinakamalaking gantimpala ang makita ang dating malamig at makasariling milyonaryo na ngayon ay isang taong marunong magbigay at magmahal. Mula nang magsimula ang pagbabago kay On Ricardo at ang kanilang foundation, unti-unting lumawak ang mga oportunidad na bumukas para kay Elena. Hindi lamang siya nanatiling katuwang sa mga proyektong makatao, kundi siya rin ay naging inspirasyon para sa mga empleyado at kabataan na kanilang tinutulungan. Isang araw habang nakaupo si Elena sa maliit na opisina ng foundation, dumating si Don Ricardo dala ang isang makapal na sobre. "Elena," wika niya, "panahon na siguro para tuparin mo ang mga pangarap mo. Hindi ka lang dapat manatili sa likod ko, kundi dapat magsimula ka ring ito. Ang sarili mong kinabukasan." Nagtaka si Elena at pinanggap ang sobre. Nang buksan niya ito, halos hindi siya makapaniwala. Scholarship grant. Tumango si Don Ricardo. "Oo, para makapag-aral ka ng kolehiyo? Alam kong matagal mo ng pangarap iyon. Gusto kong makitang natutupad mo rin ang mga pangarap mo. Hindi lang ako ang natutulungan." Naluha si Elena at napayuko. "Don Ricardo, sobra na po ito. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik lahat ng kabutihan ninyo." Ngumiti ang matanda. "Hindi mo kailangang ibalik. Ang gusto ko lang ay makita kang umangat dahil karapat-dapat ka." Mula noon, nagsimula ang panibagong yugto sa buhay ni Elena. Sa araw, patuloy siyang tumutulong sa mansion at foundation. Sa gabi naman, pumapasok siya sa unibersidad upang ipagpatuloy ang kursong Business Administration. Hindi madali ang kanyang pinasok. Madalas ay pagod na siya sa trabaho, ngunit pinipilit niyang magsunog ng kilay para sa mga aralin. "Anak, kaya mo ba ang lahat ng ito?" Tanong ng kanyang ina sa isang tawag mula sa probinsya. "Opo, Nay," sagot ni Elena. Bagamat at pagod ang tinig. "Para po ito sa ating dalawa. Kapag nakapagtapos ako, mas marami na tayong matutulungan." Sa loob ng unibersidad, maraming estudyanteng namangha sa kanya. "Hindi ka ba nahihirapan? Nagtatrabaho ka na tapos nag-aaral pa?" Tanong ng isa niyang kaklase. "Mahirap pero hindi imposible," sagot niya. "Kapag may dahilan kang lumaban, kahit gaano kabigat ang laban, kaya mo." Hindi nagtagal. Napansin ng kanyang mga propesor ang kanyang kasipagan at dedikasyon. Isa sa kanila ang lumapit sa kanya matapos ang klase. "Elena, kung magpapatuloy ka sa ganitong kasipagan, malayo ang mararating mo. May liderato sa puso mo." Habang tumatagal, mas lalo siyang naging malapit kay Don Ricardo. Hindi na lamang ito basta amo, kundi naging parang tunay na ama para sa kanya. Lagi siyang pinapaalalahanan nito. "Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling, Elena, dahil iyon ang magbibigay saon ng direksyon." At hindi nga niya iyon nakalimutan. Sa tuwing umuuwi siya sa probinsya upang dalawin ng kanyang ina, dala-dala niya ang mga aral na natutunan. Bumili siya ng ilang gamit para sa kanilang barong-barong at kalaunan ay nakatulong siyang ipaos ito. Hindi man marangya naging maayos na tirahan nito para sa kanyang ina. "Anak, hindi ko akalaing darating ang araw na ganito tayo." Umiiyak na, sabi ng kanyang ina. "Salamat at hindi mo kami nakalimutan. Mahal na mahal ko po kayo, Nay," tugon ni Elena. "Kaya ko ito ginagawa." Sa kumpanya naman ni Don Ricardo, nagsimula na ring pumasok si Elena bilang isang intern. Bagamat baguhan, mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang kasipagan at katapatan. Kung ganyan lahat ng empleyado natin, sigurado tayong aangat pa. Biro ng isang manager. Lumipas ang mga taon at tuluyang nakapagtapos si Elena ng kanyang kurso. Nang araw ng kanyang pagtatapos, naroon si Don Ricardo at ang kanyang ina parehong nakasuot ng pinakamaganda nilang kasuotan. Habang inaakyat ni Elena ang entablado upang tanggapin ang kanyang diploma, halos maluha si Bon Ricardo. "Yan ang anak na ipinagmamalaki ko," bulong niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng graduation, agad siyang inalok ni Don Ricardo ng mas mataas na posisyon sa kumpanya. "Elena, handa ka na.
Gusto kong ikaw ang mamuno sa isa sa mga bagong proyekto natin. Nabigla si Elena, ngunit agad din siyang ngumiti. Don Ricardo, tatanggapin ko po ito. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong umaasa na ang kahirapan ay hindi hadlang. Mabilis na kumalat ang kanyang pangalan sa loob ng kumpanya at maging sa labas. Maraming humanga sa kanyang kwento mula sa pagiging isang simpleng maid hanggang sa pagiging isang leader. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagkumbaba. Isang araw, bumalik siya sa kanilang baryo upang magtayo ng maliit na programa para sa mga kabataan. Gusto kong kayo'y makapag-aral kahit gaano kahirap, wika niya sa harap ng mga kabataan. Dahil ako mismo ang patunay na hindi hadlang ang kahirapan. Nagpalakpakan ang mga tao at marami ang na-inspire sa kanyang kwento. Para kay Elena, iyon ang tunay na tagumpay ang maibalik ang lahat ng biyayang natanggap niya sa ibang tao. At sa bawat hakbang ng kanyang pag-angat, naroroon pa rin si Don Ricardo na tamasid at nakasuporta. Para sa kanya, si Elena ay hindi lamang maid o empleyado, kundi isang anak na binigyan ng pagkakataon ng buhay upang magmingming. At sa bawat pag-angat ni Elena, dala-dala niya ang kanyang pinagmulan. Ang barong-barong na naging paalala ng kahirapan, ang ina na naging inspirasyon, at ang amo na naging katuwang at ama sa puso. Sa lahat ng ito, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kakayahang magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Lumipas ang mga taon at mas lalong naging maayos ang buhay ni Elena. Mula sa pagiging simpleng maid na walang sariling boses, na ayon ay isa na siyang kinikilalang leader at inspirasyon. Ngunit higit sa lahat, natututunan niyang pahalagahan ang mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay, lalo na si Don Ricardo at ang kanyang ina. Isang hapon, nagtipon ang lahat sa mansion upang ipagdiwang ang ikawan ni Don Ricardo. Ang dating tahimik at malamig na tahanan ay napuno ng tawanan, musika at saya. Nandoon ang mga empleyado ng kumpanya, mga kabataan mula sa scholarship program at mga kasambahay na matagal nang naninilbihan. Elena, tawag ni Don Ricardo habang nakaupo sa gitna ng malaking mesa. Lumapit ka rito. Ngumiti si Elena at dahan-dahang lumapit. Suot niya ang isang simpleng damit, ngunit litaw ang kanyang kagandahan at dignidad. Nang makarating siya sa tabi ni Don Ricardo, kinuha nito ang mikropono. Mga kaibigan, gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagbago ng buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon. Siya ang dahilan kung bakit natutunan kong pahalagahan ang tunay na halaga ng buhay. Hindi ang yaman, kundi ang pagmamahal at malasakit sa kapwa. Palakpatan at hiyawan ang narinig mula sa mga tao. Napaiyak si Elena sa tuwa at hiya. Don Ricardo, sobra naman po yan. Ginawa ko lang ang tama. Ngumiti si Don Ricardo at tumingin sa kanya. At ang paggawa ng tama, Elena ang siyang pinakamahirap gawin sa mundong ito. Kaya't karapat-dapat kang parangalan. Ipinakilala niya si Elena bilang opisyal na bahagi ng kanyang pamilya. Simula ngayon, ituturing ko siyang anak. Wala nang maid o amo. Kami ay pamilya. Lalong humaba ang palakpakan. Si Elena ay halos hindi makapaniwala. Ang dating simpleng dalaga na walang ibang hangad, kundi suportahan ng ina. Niyo'y kinikilala na bilang kapamilya ng isang pinakamalaking pangalan sa lipunan. Samantala, dumating din ang kanyang ina mula sa probinsya. Bagamat matanda na, halatang masigla at malusog na ito. Niyatap siya nito ng mahigpit. Anak, ipinagmamalaki kita. Hindi ko inakalang darating ang araw na makikita kitang ganito. Nay, tugon ni Elena habang umiiyak. Kayo po ang dahilan kung bakit hindi ako sumubo. Lahat ng ito ay para rin sa inyo. Sa gitna ng asiyahan, lumapit ang ilan sa mga kabataang scholar at nagbigay ng kanilang pasasalamat. Tati Elena, sabi ng isa, dahil po sa inyo, nakakapag-aral na kami. Pangarap ko pong maging guro balang araw.
Halos maluha si Elena sa kanilang mga salita. Nakita niya ang sarili niya sa mga batang ito, mga dating walang pag-asa. Ngunit ngayon ay nagkakaroon ng kinabukasan. Samantala, sa sulok ng mesa, nakaupo sina Marco at Bianca. Tahimik sila at hindi makatingin kay Don Ricardo. Sa kabila ng kanilang mga nagawang paninira, pinatawad pa rin sila ng kanilang tiyuhin. Ngunit malinaw na hindi na sila kasing halaga ng dati. Hindi na natin mababawi ang tiwala ni Tito. Bulong ni Marco kay Bianca. Pero baka panahon na rin para magbago. Tumango si Bianca at nagbuntong hininga. Oo, dahil kahit anong gawin natin si Elena, na ang pinili niyang pagkatiwalaan. Sa huling bahagi ng selebrasyon, nagsalita muli si Don Ricardo. Sa lahat ng dumalo, sana maging paalala ang kwento ni Elena na kahit ikaw ay galing sa kahirapan, maaari kang magtagumpay kung ikaw ay tapat at may malasakit. Siya ang simbolo ng bagong yugto ng ating pamilya at kumpanya. Habang pumapalakpak ang lahat, napatingin si Elena sa langit. Tahimik siyang nagdasal. Salamat Panginoon sa lahat ng biyaya. Salamat at hindi ninyo ako pinabayaan. Mula noon, mas lalo pang umunlad ang kumpanya at ang foundation. Si Elena ang naging pangunahing haligi ng kanilang mga proyektong pangkabuhayan at pang-edukasyon. Hindi lamang siya nakatulong sa kanyang baryo, kundi pati na rin sa maraming komunidad sa bansa. Ngunit higit sa lahat, nahanap niya ang tunay na tahanan hindi sa yaman o sa luho ng mansyon, kundi sa pagmamahalan at pagkakaisa ng mga taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Sa pagtatapos ng kasayahan, naglakad si Elena sa hardin ng mansyon kung saan nagsimula ang lahat. Uminga siya ng malalim at napangiti ang mga alaala ng kaniyang pagiging maid. Ang mga gabing nagbabantay sa ospital at ang mga luha ng pagdurusa. Lahat ay nagbunga ng masayang wakas at sa kanyang puso, alam niya na ito'y simula pa lamang ng mas marami pang kwento ng pag-asa at inspirasyon. Sa huli, si Elena ay nanatiling simbolo ng katapatan at pagmamahal, isang simpleng dalagang nagpatunay na ang tapat na puso ay kayang baguhin ang buhay ng kahit sinong tao, maging siya man ay isang milyonaryo.